Nanawagan si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sa mga kaalyado sa Partido Federal ng Pilipinas na maghanda sa nalalapit na 2025 midterm elections sa pagpwesto ng matatag na senatorial slate. Ayon sa Presidential Sun, kailangan na nilang magdoble kayod upang maramdaman ng publiko ang kanilang presensya ngayon pa lang. Grabe, ang aga no? Pero sa bagay, next year na po yan, pinaghahandaan na talaga pala nila Sandro Marcos yung senatorial election sa 2025. Next year na po yan. Sa bagay, malapit na po talaga yan. At dito po sa senatorial election, ay makikita po natin na wala nang unity team ng Duterte Marcos. Iba na yung iba na yung partido eh. Yung pinaghahandaan ni Sandro Marcos ngayon, ibang partido na yon. Tapos may pinaghahandaan na rin ang kabilak sa mga Duterte, ibang partido din. Kaya hindi na magkasama. Kaya malamang sa malamang neto, yung partido ng mga Dilawans ay posibleng may papasok yan. Posibleng may makalusot na mga senador galing sa mga Dilawans. Yun nga lang, may mga nagsasabi na yung mga Dilawans ay mag-uniteam doon sa partido ni PBBM. Ay hindi naman siguro no? Kasi sabay pwede daw kasi may sabi nila may kamag-anak daw si First Lady diyan sa mga Dilawans. Kaya pwedeng mag-usap sila at magsanib puwersa. Ang nangyari, katapat nila si dating Pangulong Duterte sa partido ni dating Pangulong Duterte. Nako, wala na yung unity team. Hindi na uso yung unity team. Tingnan mo, nasisira ang unity team. Pero sa totoo lang, gusto pa rin ni PBBM na mabuo yung unity team Gusto din ni VP Sara na mabuo yung unity team. Yun nga lang, yung mga taong nakapalibot sa kanila, gusto ba? Yung mga taong nagsusulsul o mga nagmamando di umano, gusto ba? Di ba? Yun nga lang, sa bagay, kahit pa hiwa-hiwalayan sila, ay matalino na ngayon yung taong bayan. May social media na. Kikilatisin lang talaga ng maigi kung sino po ang pipiliin nila para sa Senado at wag naman mabulag sa ganyan. Kasi, parang nararamdaman na natin ngayon yung pamamaraan nila na dinadaan sa ayuda-ayuda, dinadaan sa tulong-tulong di umano, kapalit yung perma. Ngayon, eleksyon, sana wag naman ipasok yung ayuda kapalit boto. Hindi nawawala siyan sa mga kandidato, no? May mga patagaw. Pero dapat higpitan na ipagbawal. Kasi hindi natin maiwasan na yung nagugutom nating mga kababayan ay talagang masisilaw dyan. At hindi nila kasalanan yan. Ibig sabihin lang yan, maraming nagugutom ay kailangan pang magtrabaho ng maigi ng ating gobyerno. Diba? Hindi nila kasalanan yung mga yung mga tumanggap ng ayuda, tumanggap ng kung ano yung kapalit, perma ba o kagaya niyan, mag-eleksyon, kapalit ang boto. Hindi natin sila masisisi, pero sana mag-isip na lang din tayo kung ano yung magiging resulta kung magpapauto tayo. Kasi yung mga politiko na dinadaan sa pera, babawi yan pag nanalo. Babawi din yan, mangungurakot din yan. Kayo, may mga napipisil na ba kayong magiging senador? O yung mga bagong mukha na magiging senador? Sino-sino ba? At malapit na. Next year na yan. Ang bilis lang ng panahon. Comment down below. Hanggang dito na. Thank you. Bye-bye.